Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigog amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Abi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agad sa sutsuman, panggaong ka sa taman-taman. Luwas nga pulian ng sa Clarin, atong matagamtang. Kung dayo ka sa Clarin, panggaong ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resource andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Oy, mayong buntag, mayong buntag! Wa na, kapagaw na kanaga. Kaya na si atik-atik na Don Miguel. Mayong buntag na tuntanan, oy! Pabuhay naman ang greetings sa Ma'am Rufa Melo Sinodivilla. Matod ba? Mayong buntag. Good morning, Mayor Jojo Dasagawa. Good morning! Yes, mayong buntag. Mayong buntag 29 ka barangay sa atong lungsod sa Clarin. Good morning. Mayong buntag sa atong Action Man Mayor Jojo Dasagawa. Sa atong atin ang bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning. O sa mga konsyales. Good morning. 29 ka barangay sa atong lungsod sa Clarin. Kaming tanan sa Action TV o sa Farm Radio Mutimbaya kaninyo. Good morning. Maayong buntag, Clarin. Maayong buntag, nag-ulan, papasgawas doy. Pag-abot na ko sa opisina, pag-abot na ko nining maong Sibyaan, nag-ulan ha, nag-ulan. Who's this? Junjele. Ano sa mga magbasa ni Don Miguel Wen? Junjele Jane Mary. Muningalan doy nga utungon atong basa. Junjele Jane Mary Bitong, mayong buntag. Good morning. O kinsa ni Lizelle. Good morning. Nga naglat daw sa page mismo sa atong Action Man Mayor Jojo Dasagawa Jr. Kinsa pa ning mga bataan ning nag-greet ha. Uy, live ta sa mga nagkalain ng mga social media platforms ha. Di lang kang Mayor Jojo, of course, sa ato usab nga ate ng bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos, nga official Facebook saan mo gipag-pronounce na ba? Facebook pages. Bayo buntag. Kumusta man ang walay klase? Kumusta man ang walay klase, mga dudong, mga inday? Kumusta man ta? Di gapon mo kakiyat-kiyat, kaya ulan man. Mayo buntag ha. At agi-usap ang mga balita doy. Sama ning ako ang nag-chat be. Okay. Atem sa kay kanang na ako'y importante usab nga replyan doy, dayon dili pwedeng replyan usab. Kanila laging magkalingog chat, magkalingog on air. Magkalingog on board. Natrapin tao na tong kaubas buhat doy, dyan paglinawan ha. Dong dyan. Ako na like live sa mong Farm Radio doy. Pinapit, medyo ipit, anga oy. Oy, bayo buntag ha, pwede mo timbaya sa inyuhang mga nagkadaiyang mga pinalangga, mga minahal sa kinabuhi. Amo man itong katuyuan sa itong programa doy, mga patimbaya, good morning. Of course, ang atong balita all around ZR Archipelago. Sa maniha, lantaon na to sa ubang sa mangyan. Anong nakayungit makakawang butaga Don Miguel? Facebook pages. Ayun, nabali.
Facebook pages. Nood sa di ka. Ano nagkabali man ay mong F og fee. Ganong nagkabali man na dun Miguel ha. Kadyot lang. Aniglan daw di katong mga binaga nga mga nagpaminaw karon sa mga nagkalain ng mga social media platforms. Maayong buntag again. Dili lang kay saklarin tamugrit ha. May pa lang nakabatay mga pages nga nakabase sa Uzamis. Una nga to ang program is Maayong Buntag Klarin. Abi pa lang. Oy, nagpadala na pod og unsa maning kuan. Coming from Gumo, kinsay nagsimpak og Gumo na kay doy. Adunay paybaluha mo lang gipagkuan. Mo lang gipoy pag-text. This is a public service advisory from the National Telecommunications, actually from NTC itself. Dili lang kay sa Gumo. Again, this is a public service advisory from the National Telecommunications Commission, Philippine Commission on Women, and Gumo. Ngayon na ang simula ng 18-day campaign to end violence against women, CONVAW. Join the Philippine Commission on Women as we stand united for a hashtag Vow Free PA. Actually, ang Gumo mga pinagga, mga kasetso, is powered by Globe. No, salamat sa Dios. Ang smart ba naman ko smart at asa man tong ako ang cellphone nga na-smart. Wa man ka padalag text ingon na may by Globe tingali. Oy, wala ba ako nagkuan ha? Wala ba ako nag-advertise ha? Pag Globe, bikini me. Unsa may nindot nga balita karon doy? Ang nanapoy mga magbabalaod. Siguro kani ako pagkangkalang ni kung pagkaistorya na mga magbabalaod ngaming palag kay mahal gyapon king bugas. Kani bitaw mga magbabalao nga. Prosa ni. Klaro ana. Pabikil man nga do kang President Bongbong. Kaya nakapromise biya ang atong presidente nga kung siya makadaog tag 20 na lang kilos bugas. Adot karon 55 man lang gyapong pinakabagato tingali. Ago ya. Ako ano na explanation niya na ang gobyerno doy. Sige lang. Maybe mulabay sa tuwang national news niya. And mo lagi na no. Katungkuluhan sa atong nasyonal nga mga balita para karong taon-taon. Uluhan sa atong mga national news para kang taon-taon mga pinangga, ekonomiya sa nasod. Wala mapigduhan sa politika ng tensyon. Matod pa sa mga economic managers. Another one from the national news, nagpabaya sa problema sa kartel o pagmaniobra sa presyos bukas. Sukad pa sa administrasyong Duterte. Kinahanglan matod pang manubag. Muna, binasulay na sila. Nagbinasulay na sila. Kanhi Special Disbursement Officer o SDO sa DepEd ni Angkon nga nanghatag og kwarta sa mga opisyalis sa nasangpit nga ahensya. Kana og uban pa doy, human lamang nining pipila ka mga paymangno gikas pikas lawak. Maayong buntag
Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Una kani siya ay tinguha, no, nga para makahatag og mga libre katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo ni sa mua, kami na ni gani sa inyo ha. So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang local na gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa ato ang panggoberno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kay balo man ko actually ako sa Ginoo nga Lord. Kay balo man ka sa akong kapasidad pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So busa yung plano sa ako, they will be done. Karon kay mayor magid ang iyang Wow. ning pamalandungan. So maningkamot lang ko puhon kung buligan sa itong katawan sa Ginoo nga maningkamot ko nga unsay mga responsibilidad nga gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Piling Tunisia, tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinhi sa Clarin, mausab ang Clarin Batok Droga o CBD. Naata karon for action taken. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita ini sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo ngayon, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa Kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa atong lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project. O hindi itong ginatawag na sexual health
and empowerment project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHRI project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Marami na magandang bukas. Og sa atong paghatag nasyonal nga mga balita, una ta, may tungkol sa issue sa ekonomiya sa atong nasod. Matod pa, ekonomiya sa nasod wala maapektuhan sa politikan hong tensyon. Matod pa sa atong mga economic managers. Ni-insiste ang mga kasyad sa economic team ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga business as usual para sa gobyerno sa Pilipinas, bisan pa sa nakataas nga tensyon sa natad sa pamulitika. Sa joint statement nga giluwatan mga kasedso sa atong mga economic managers, ilang gipaybalo ang kalig-on sa ekonomiya sa Pilipinas at tubakan sa mga hagit sulod o gawa sa atong nasod. Bisan pa sa tensyon mga kasedso tali sa mga dagkong opisyal sa gobyerno, ang economic team pasalig nga ang mga obligasyon sa gobyerno magpadayon og paningkalimutan nga makabot ang target nga A rating. Gani nalingaw sila sa taas nga credit rating sa S&P Global Ratings sa Pilipinas
ga BBB+ positive outlook. Matod nila mga kasenso, pamatud gini sa kaligon sa nasod daliwalas mga hagit. Apil na ang mga katalagman, geopolitical risks, tensyon sa eleksyon, global financial crisis, supply chain gaps, ug cybercriminal activities. Ang economic team mga kasenso naglakip sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, o National Economic and Development Secretary Arsenio Balisaca. Kani nga balita medyo kontrobersyal. Nagpabaya sa problema sa kartel o pagmaniobra sa presyo sa bugas sukad pa sa administrasyong Duterte. Mo ni nakapakuan na ni. Mo ni nakapakontrobersyal ni ining mong balita. Ning mention gayod og administrasyon. Balikon akong headline ha. Nagpabayas problema sa kartel o pagmaniobra sa presyo sa bugas sukad pa sa administrasyong Duterte, kinahanglang manubag. Gi-insister karon mga ka-asenso ni Chief Food Supreme Committee Overall Chair Joey Salceda nga kinahanglang adunay manubag mga ka-asenso sa pagdagsang sa mga cartels o pagmaniobra sa presyos bugas sukad pa sa kanhi ay administrasyong Duterte. Sa unang tigom sa Quinta Committee, gitumbok ni Salceda nga ang labing dakong manipulasyon sa presyo sa agrikultura o anomalya sa import nga or ang nahitabo sa panahon pa ni Duterte o nakaapekto sa daghang mga Pinoy. Gitataw niya mga kasenso, kontrolado sa pribadong sektor ang importasyon sa bugas o pagmaniobra sa mga permits hinungdan. Kamisaka ang presyo sa bugas niya itong 2018. Diin ang mga konsumidor may bayad og dugang 8 pesos sa matag kilo sa bugas. Samtang mga kasenso, gibanaban na si ekonomista nga sulon nga niabot sa 88.6 billion pesos nga nakadako ang natala nga ekonomikanhong kapildihan. Og nasulbad lamang niadtong 2019 dihang nagibasura sa giaprobahan nga Rice Tariffication Law ang permit system sa National Food Authority kun NFA. Samtang gi-question usab ni Salceda ang kaso batok sa mga opisyal nga nalambigit sa 2 billion pesos nga issue sa suborno sa NFA niya tong 2018. Pero nasulbad gaman pud pagka 2019 og siya pa. Apil na niini mga kasenso si Jody Dansal nga gitudlo pa ni kanhing Pangulo Rodrigo Duterte isip NFA Administrator. Ayon. Gitumbok usab niya ang pagpahimulos sa mga kartel sa pagtipa sa NFA sa pondo sa pagpalit og bugas gikan sa pagsuporta sa mga maguma samtang ngadto sa pagbayad sa ilang mga utang. Batod pa ni Salceda mga kasenso ga usa sa mga nalambigit sa isyu wala gani mapreso. Bitaw na. Gimanduan ni Salceda ang committee secretariat nga mangayo og update gikan sa DOJ o sa ombudsman kung duna ba'y mga kaso nga napasaka batok sa mga opisyal sa miaging administrasyon nga nalambigit sa manipulation scandal. Usab ang investigasyon bahin kanhi NFA Administrator Jason Aquino. Kadaghan bang NFA administrators nga dawit niini mga pinaga base sa House Resolution 2036 nga giusor ni Speaker Martin Romualdez ang og House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. Ang Quinta Committee mututok sa pagtubag sa presyo o supply sa pagkaon.
Sa katapusan nga national news, kani Special Disbursement Officer or SDO sa DepEd ni Angkon nga nanghatag og kwarta sa mga opisyalis sa ahensya. Ayon, ingkakak na doy. Napatugan, congratulations ha. Napatugan ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre si kanhi DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda bahin sa pagpanghatag og kwarta sa mga opisyales sa DepEd. Atol sa interpellation ni Asidre, iyang gihangyo si Fajarda sa pagkumpirmar kung ang iyang numero sa telepono ana sa mensahe tali sa mga school superintendents sa Region 7. Asa ni dapit ng Region 7 doy? Sa maong mga text messages, giingong mukontak kini ngadto kang Fajarda ug muhatag sa ilang personal nga mga bank details. Ipaagis bangko doy, di na lang ipersonal no kay mo lang gyapon nabulabog ng gyapon. Mato di Fajarda mga kasedson, nagpadala siya. Kani gikumpirmar ni Fajarda. Matod pa ni Fajarda, nagpadala siya og kwarta sa maong mga superintendents o regional heads. Subay sa mando, kinsay nagmando, si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon. Iyang gipasabot nga atol sa mga rounds sa Vice Presidente, iyang nakita nga ang mga superintendents na gasto sa ilang kagaling kwarta sa ilang trabaho sa opisina. Diyang gipangutana ni Asidre Fajarda kung diin gikan ang kwarta. Wa makatubag ang opisyal apan niingon nga gitunol kini sa Vice nga nagsilbi usab nga Education Secretary. Kaning mga balitadoy, kamo nalay timbang-timbang ha. Good morning ato kang Madam Liz May. Matod ba? Good morning, Mayor Jojo D. Roa. Good morning! Sa atong pagbalik doy, ang atong balita sa kahimtang panahon. Apan tabog sa Taspikas Lawak, Bayong Buntag, Clarin. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental. Established in 2009, where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. Alas 8:34, 8:34. Unsa man gyud Miguel? Nagkayuring mga kagumutaga. It's 8:34 already sa atong tagsa-tagsa ka mga relo. And of course, mo kini karon ang balita sa kahimtang panahon sa atong pagpaniid sa panahon mga kasenso kini gihatod sa Asenso Pinoy Party List. And of course, sa among suki diri sa Action TV ug sa Farm Radio, Eugene Tailoring, Purok 1, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. Mao kanaha ang dagway sa tong wind map gikan gayud sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa, gikan sa ilang official website nga pag-asa.ust.gov.ph. Posible lang gyapong mubaha doy mga pinangga mga kasenso diga sa may Caraga or sa Region 13.
which includes Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, ug Surigao del Sur, ug Surigao del Norte. Samtang diri sa Davao Region, that includes Davao Oriental, De Oro, del Norte, ug del Sur. Posibleng mabaha dira kung mukusog kayong ulan tungod lang gyapon sa ITCZ Intertropical Convergence Zone. Oy, gani ang Intertropical Convergence Zone mga pinangga. Time sa aha, nga naman ni siya. Unsa man ning detalye, Intertropical Convergence Zone doy sa ato ang pulo sa Mindanao. Kakita mo aning kaning mga cluster of clouds. Kaning gabanig diri nga mga kaulapan doy nga modalas pag-ulan. Kani nagulan kagong buntaga sa ato ag lungsod sa Clarin. Mo kini bunga sa Intertropical Convergence Zone. Apan kusog po day ang ulan diri somewhere in northern Luzon. Karon moderate to heavy, no? Karon taman og ako aning klarohon ha, para dili ta ma-miscommunicate dira ninyo. Karong adlaw kusog-kusog jutay ang ulan dira sa may Cagayan, including Babuyan Island sa Payao ug Davao Oriental tungod pud kana mga pinangga sa northeast monsoon kun amihan. Walay bagyo pero kusog ang ulan dira tungod sa amihan. Samtang ugma ang mainland Cagayan, Apayao, Surigao del Sur pod ug Dinagat Islands. Kusog-kusog pod ang ulan mga pinangga mga kasenso. Tungod kay dira lagi sa may northern Luzon, kaning amihan ng Luzon, kusog ang amihan dira samtang kaning atong mga gibanggit karon mga pinangga nga parte usab sa Mindanao tungod pud kana sa Intertropical Convergence Zone. Lahi-lahi ang weather disturbances ha nga nabati sa ato ang pulo sa Mindanao ug dire sa northern Luzon mga pinangga mga kasenso. Giusa na lang ninilag balita dire. Samtang hangtod sa Friday, ang Eastern Samar na pod ang mo ulandoy ug ang Dinagat Islands tungod lang gyapon kana sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Balikon ako ha. Ang amihan ng bahin sa Luzon mo'y nakasinati og mga pag-ulan tungod pud kana sa amihan. Samtang kita diri sa pulo sa Mindanao, nakita nato ng mga lapak-lapak nga mga pagdag-om dira sa tong monitor screen tungod pud kana doy sa ginatawag Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Samtang sa lungsod sa Clarin, kaganiya hapit wa kajuti ang atong kuan mga kaubas buhat, in particular si Janjan Paglinawan tungod sa ulan. Ulan pas gawas Jan? Wala na, pero lagi sama sa giingon diri sa ato ang source doy. Sa aha ato aning ipaklaro, ato aning i-refresh be basin na usab ang ilang forecast mga pinangga. Adunay mga pagpangilad lang gyapon mga pag-ulan, posibleng mga pag-ulan hangtod mga alas 10. Apan muinit ni siya mga padulong pud og alauna. Pero doy mobalik og dag-om hangtod for the rest of the night og posible kaayo sa pag-ulan. Ato ginang balik-balikon ha. Nga gani taliwala sa ato ang source diri nag-ingon na mga cloudy. Pero kung atong mabalikan atong Biyernes doy ang forecast diri sa atong source, cloudy ra man gyapon pero gabing ulana sa atong lungsod sa Clarin. So ato agyod gyapon nga balikon nga posible gud gyapon muulan ay labi na karon nga adunay Intertropical Convergence Zone. Dili man gud inguna na ka 100% accurate ang atong source tungod kay mag-usap-usap gud gyapon atong weather. Nagdepende gud gyapon na sa ilaha nga mga pinagga, mga kasenso. So far as of karondoy, taliwala sa adunay gani dako kay ni diri nga cluster of clouds o mga grupo, mga kumpul sa mga panganod. Dili kini siya or kanebang matawag nga layo sa posibilidad nga mamahimong bagyo, pero diri ni siya padulong sa may eastern portion
sa Visayas ug gani madamay puta niini diri sa atong pulo sa Mindanao kay dako man ni kayo kaning lapad-lapad man ni nga cluster of clouds diri ni siya padulong pa Visayas muslanting ni siya doy padulong west northwest ang iyang dagat. Samtang kinipod siya diri na ni siya pagminti pug ay kabalaka diri na ni siya padulong sa western part sa atong nasud sa Pilipinas. Kani may bantayonon doy hangtod pagka December 8, no? Fiesta sa Immaculada Concepcion sa atong mahal nga Birhen Maria. Bantayunon kining cluster of clouds tugod kay padulong ni siya eastern portion sa Visayas o gani langkob na pud kini sa pulo sa Mindanao mga pinangga, mga ka-asenso. Mao kana ang balita sa kaimtang panahon atod kanato sa Asenso Pinoy Party List o ang among suki diri as always sa atong Action TV o Farm Radio ang Eugene Telewing Porcono Barangay Poblacion 4 Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik ta lokal nga mga balita doy but of course tabok sa Taspikas Lawak mayong buntag Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCG sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalion, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang and kanang naami lima mi kabuok members sa among pamilya and ang trabaho sa akong papa is construction worker and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon ako ang magulang kaning ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Well, diri sa moal lisod medyo kayo walay mga kanito wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud as college students murag disa jud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud kay mga baryonon mo gud kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue gyud no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan.
usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon nagnaa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Bumok 5. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod usahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate yun ako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pa ko ka-enter og kuan one family one professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggub wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Green sa kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mokuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela napakay bayro nun nga hunahunahon isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghunahunahon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Asenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato poruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sayangan ang oportunidad nga gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pangitana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di pud ta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damo gyud salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsihales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat sa kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko.
salamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa pamilya dito Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging De Los Santos. Og sa atong pagpadayon sa paghatag balita mga pinangga, public service lang sa Tadjutay ha. Adunay notice of power interruption na pod. Kano sa karong Biyernes, November 29 of this year 2024, alas 8:30 buntag padulong alas 5 sapon ay kabalaka kay dito ni sa Tudela dapit mga pinangga. That includes Barangay Gumbil, Balon, Sinusa, Mitugas ug Gala. Ang ilang rason, mag-clearing sila dito mga pinangga, mga ka-asenso. Samtang sa itong balitang lokal, ihatag karon sa atong station manager sa Farm Radio o of course, usa sa mga executive producers sa Malindang Newsline, Kuya Bal Cabrera, para sa iyang lokal nga mga balita. Kuya Bal, please go ahead. Attorney Sam Norman Fuentes nagpaligon sa suporta sa Team Asenso sa Kabaranggayan. Nagpadayon ang delegasyon ni Attorney Sam Norman Fuentes, ang Executive Consultant to the Mayor, sa pagpasantop sa mga kabaranggayan bahin sa obligasyon kay padayon ang mga nasugdan sa Team Asenso. Labi na ang mga programa nga gi-implementar ni 2nd District Congressman Ando Waminal, Mayor Indy Waminal o Governor Henry Sibilia Waminal. Sa iyang mga pagbisita sa laing-laing kabaranggayan, gipahugtan ni Atty. Sam Fuentes ang pagsalig ug tinguha nga mapadayon ang damgo sa dakbayan, ang paghimo og usa ka malinawon, malabuon ug malipayon nga komunidad alang sa tanang usamisnon. Ang iyang pagduol sa mga grassroots leaders nagpaligon sa koordinasyon ug pakig-uban sa komunidad nga mao'y pundasyon sa pag-asenso. Matud pa ni Atty. Sam Fuentes, ang Team Asenso adunay klaro nga direksyon ug pamaagi aron masiguro nga walay usamisnon nga mabiyaan. Ang ilang obligasyon mao ang pagpadayon sa nasugdan ug pagsiguro nga ang matag programa makapaabot sa tinuod nga kaayuhan
alang sa katawhan. Dako usab ang iyang pagpasalamat sa suporta ug kooperasyon sa mga barangay officials ug leader sa komunidad na naghatag og kusog sa mga programa sa Team Asenso. Ang maong pagbisita nagpakita sa kalig-on sa liderato ug sa pagpaningkamot nga mapalambo ang matag kabarangayan. Pinaagi sa pagpadayon sa mga inisyatibo sa Asenso Osamis Administration ug sa Asenso Misamis Occidental, mapadayon ang mga kabaguhan nga mapasiugda sa katawhan ug maghimo og mas hayag nga kaugmaon alang sa mga Osamisnons. Para sa Malindang Newsline, kini si Bal Cabrera, Asenso Misamis Occidental. Kanunay Asenso Osamis, Liga ng mga Barangay. Ada pa'y follow-up report mga pinagga mga kasenso. Gatong Kuya Bal Cabrera. Kuya Bal, go ahead. Kanunay Asenso Osamis, Liga ng mga Barangay nag-promote sa Christmas spirit sa komunidad. Gihangop ang pangandoy sa padayon Asenso Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Indy Waminal ang Liga ng mga Barangay nga gipanguluhan usab ni City Councilor John Carlo Moralion ikatakdang magduslit sa diwa sa Pasko sa tanang 51 ka barangay sa Dakbayan. Atol sa bag-ong sesyon sa sangguniang panglungsod ni atong adlang Martes, gipasiugda ni Konsehal Moralion ang usa ka talagsaong inisyatiba aron dasigon ang mga kabarangayan sa paghimog mga dekorasyon sa Pasko nga makapadani sa garbo ug panaghiusa sa komunidad. Si Konsehal Moralion kinsa nagsilbi usab nga Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay ni pahibalo nga kini nga mga inisyatiba mahimong usa ka prioridad nga hilisgutanan sa binulan nga meeting sa Liga karong bulan sa Nobyembre. Ihatagan niya og gibugaton ang kaminungdanon sa pagpakaylap sa kalipay sa Christmas holiday. Ingon nga daghang mga estratehikong lokasyon sa Dakbayan ang gidayan-dayan na sa pagpasundayag sa Pasko. Ang pagpalapad niini nga pagpaningkamot ngadto sa tanang kabarangayan mas makapahiusa sa komunidad ug pagsaulog niini. Ang inisyatiba labaw pa sa pagpatahom sa mga kasilinganan. Kini mahitungod sa pagpalambo sa pagbati sa panaghiusa ug kalipay sa mga Osamisnon atul sa labing nindot nga panahon sa atong tuig. Pinaagi sa pag-awhag sa mga kabarangayan sa pag-apil, ang Liga ng mga Barangay nagtumong sa pagdasig sa pagkamamugnaon ug pakiglambigit sa komunidad, samtang nagpasiugda sa pananawon sa kanunay Asenso Osamis. Diin ang pag-uswag ug kalambuan nag-uban sa kultural nga kalagsik ug mga tradisyon. Gipasabot ni Konsehal Moralion nga kining panahon na dili lang kay sa panagsiuli sa atong panahon sa Pasko isip usa ka pamilya nga mga Osamisnon. Gusto usab nila nga ang matag barangay mahimong mas buhi ug malipayong kapaskuhan. Ang mga leader sa barangay mipadayag og kadasig alang sa maong inisyatiba nga nagtan-aw niini nga usa ka oportunidad sa pagpakita sa ilang pagkamamugnaon ug paghatag kalipay sa ilang mga konstituente. Ang mga lumulupyo makapaabot sa mga suga sa kapistahan, talagsaon nga mga dekorasyon ug mga instalasyon kabay tema sa Christmas holiday nga makapalambo sa pagbati sa pagkasakop ug garbo sa ilang katilingban. Gidayeg sa mga opisyal sa syudad ang Liga ng mga Barangay tungod sa ilang mga proactive nga mga pamaagi. Nagpasiugda sa importansya sa maong mga inisyatiba sa pagkapot sa usa ka hiniusang progresibong usamis. Ang espiritu sa Pasko ug inisyatiba nagpakita sa ilang pananawon sa inclusivity ug community-driven development. Pinaagi sa yano apan epektibo nga mga kalihukan, sama niini ilang gipamatud-an nga ang pag-uswag dili lamang bahin sa infrastruktura apan bahin usab sa pagpalig-on sa atong kultural ug sosyal nga mga panagbugkos. Samtang nangandam ang mga kabarangayan sa Dakbayan sa Osamis sa pagbag-o sa ilang mga komunidad ngadto sa madasigon nga mga destinasyon sa bakasyon, ang pagpaningkamot sa Liga ng mga Barangay mao'y usa ka testamento sa pasalig sa syudad sa pagbayaw sa kinabuhi sa mga katawhan nini. Dili lang sa ekonomikanhon, kundi sa emosyonal ug espiritual usab. Uban niini nga mga inisyatiba sa paglihok
Ang dakbayan sa Osamis nagbarog isip usa ka kahayag sa kasadya sa pista nga naglangkob sa tinuod nga diwa sa kanunay Asenso Osamis. Para sa Malindang Newsline, kini si Bal Cabrera, Asenso, Misamis Occidental. Salamat kayo to Kuya Bal. Sus, napaman ito'y sumpay doon. Anyway, mayong buntag again ha sa ato mga likers and mga viewers, mga pinagga, mga kasetso. Madam Lizel May, Rufa Mendoza de Villa, June Jelly Jane Mary Bitong, og si Lisel dito sa Pikas nga mga Sibyaan. Salamat kayo ha, nining mga musunod. Sangay Igi Dapitan og Birang Richen. Unya nga po doy, alas 12:30 padulong alas 2:30 ang atong pagpalahom. Kumusta na? Naunsa na ang lungsod sa Clarin karon? But siguro atong kanabang sudlan jutay ang nasyonal usab nga tulukion. Maybe later ha. Depende na ni Doy, basin apoy ganap unyang taon-tao din mo po'y atong itapik unya mga pinaga. Sa ngalan na lang sa kinatibukang pagsa sa atong Action TV ang Clarin Broadcasting Channel o dito sa Pikas Sibyaan sa kinatibukang pamilya sa Tri-Media Broadcasting pinanguluhan sa Radio Asenso 106.7 Farm Radio. Kini na lang si Don Miguel and I'm saying bye-bye, God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Segundo Distrito, hashtag Asenso Misamis Occidental, hashtag Asenso Pinoy. O of course, sa Clarin Pinaga ka natay bagong hashtag 70. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.